Bumalik ako sa baryo at umupa ng 100 ektarya ng orchard sa bundok. Kakatanim lang ng mga citrus seedlings. Pumasok si Walter, ang kapitbahay ko, na may dala ng mahigit 4,000 free-range na manok. Hinukay ng mga manok ang seedbed, inilabas ang subsoil. Nakatayo siya sa paanan ng burol. Nakasandal sa isang bamboo pole. At sumigaw siya na sobrang sigla ng mga manok. Pero hindi ako nakipagtalo. At tuwing gabi, naglalaro siya ng baraha sa pasukan ng bayan. Habang nagkakalat ako ng mga pinatuyong insekto na mayaman sa protina sa likurang lambak. Sa ikatlong araw, wala ni isa sa kanyang mga manok ang bumalik ng tawagin niya. Nang gabing iyon, sinecheck ko ang mga koneksyon ng drip irrigation pipes. Nang makarinig ako ng ingay ng pagpapakpak sa paanan ng burol at saka nagwala ang mga manok, nagkukutkot sila at nagkakalat kung saan-saan. Lahat ng mahigit 4,000 manok ay sumugod paakyat ng dalisdis na parang bumukas ang isang floodgate. Sumusulong mula sa ibaba at sa isang iglap ay dumagsa sila sa seedbed. Nangalmot sila gamit ang kanilang mga kuko. Tumutusok gamit ang kanilang mga tuka. Sa matarik na dalisdis, ang mga bagong punla ay binunot hanggang sa ugat. Sa mga putol na dulo ay nakadikit pa ang mga patak ng tubig mula noong kakatanim lang. Ang ilan ay hinila kalahating metro ang layo. Ang kanilang mga dulo ay nagkadurog-durog. Tumayo si Walter sa paanan ng burol. Nakasandal sa kanyang bamboo pole. Nakatingin sa itaas na may nakatagilid na leeg. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Parang natatakot na baka may hindi makarinig. Ipinukpok niya ang bamboo pole sa lupa. At sinabi na ang mga manok ay talagang masigla. Dagdag pa niya na medyo kinakapos siya sa pera kamakailan. Ang dumi ng kulungan ng manok. Hindi ka man lang makapasok. Kaya, hayaan mo akong itabi sila sa iyong orchard sa loob ng ilang araw. Na nagpahigpit sa hawak ko sa dulo ng bamboo sa aking kamay. Sinabi ko kay Ginoong Walsh na ang mga punla ay kakatanim lang kahapon. Pero sinabi niya sa akin na huwag mag-alala kung gaano karami ang makakain ng mga manok. Sabi niya tutusok lang sila ng ilang insekto at damo na dapat kong ituring na libreng pataba at pest control. At tinanong kung hindi ba ako college graduate dahil ang tawag ng mga libro dito ay eco-farming. At bago ako makapagsalita, Hinawakan niya ang kanyang pole at umalis. Sumigaw siya na kapag nangitlog ang mga manok, magdadala siya sa akin ng ilan para subukan. pero wala na siya. Pumulot ako ng isang putol na punla mula sa lupa. Ang putol ay tuyo, natuyuan ng dilaw na putik. Wala ni isang punla sa dalisdis ang naiwang buo. Ang seedbed ay nagulo, kitang-kita ang subsoil. Mababaw na mga ugat, tinuka ng malinis. Isang puting bahagi. Ang putol na tangkay ay tumusok sa aking palad. Ang halaga ng punla ay $18,000, paghahanda ng lupa $4,000, at base fertilizer $2,000 at $400. Ang aking mga magulang ay nagtatrabaho sa timog. Ang kanilang ipon sa buhay, lahat ay ibinuhos dito. Nagring ang aking telepono. Si tatay iyon. Hindi ko masabi sa kanya ang totoo. Pinilit ko lang na sabihing okay lang. At kinaumagahan, Ang kapitan ng baryo na si Hinoong Evans ay pumunta sa orchard, humihit-hit ng kanyang pipe. tumayo siya sa tuktok ng dalisdis. At isang dagat ng free-range na manok ang bumungad sa kanya. Muntik na niyang mabitawan ang kanyang pipe. Talagang gulo si Walter. Tulad ni Chloe, huwag mo siyang harapin ng direkta. Noong isang taon, pumasok ang kanyang mga tupas sa bukid ni Arthur. Kinain nila lahat ng mga sumusulong na punla. Pumunta si Arthur sa barangay hall para magreklamo, pero pinagbayad siya ng ₱100 para sa medical fees. Ang anak niyang si Wyatt, pareho ring masama. Nene ka pa, hindi ka pa nga nakatira ng maayos sa baryo. Mas mahihirapan ka. Kung wala ng ibang paraan, lumapit ka at alukin mo siya ng sigarilyo. Magsabi ka ng mga magagandang salita. Kung pagbigyan ka niya, baka mawala na ang gulo. Lumapit at mag-alok ng sigarilyo. Magsabi ng mga magagandang salita. Hindi na ako makakapagmataas dito. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang kababata kong si Liam. Nagpapatakbo siya ng tindahan ng gamit sa bukid sa bayan. Matapos kong ikwento ang lahat, tumahimik siya sa telepono ng matagal. Nang magsalita siyang muli, napakababa ng kanyang boses. Hindi gagana ang matigas na paraan. Subukan mo ang malambot na paraan. Puntahan mo ako sa tindahan bukas. Kinabukasan, kaming dalawa ni Liam nagkita sa kanyang tindahan ng gamit sa bukid. Nakasalansan ang mga sako ng pataba sa kanyang tindahan. Ang hangin ay amoy pagkain ng hayop. Hinugot niya ang isang sako na yari sa habi mula sa ilalim ng istante at binuksan ang tali. Ang mga butil na kulay kayumanggi ay mataba at tuyo na may matamis at malansang amoy. Sumalok ako ng isang dakot. Medyo malagkit ito. Mga pinatuyong insekto na may mataas na protina na ginagamit sa mga bukid. 40% ang protina. Ang mga malayang manok ay may isang kahinaan, kasakiman. Pakainin mo sila ng pinakamasarap na buhay na pagkain araw-araw at ituturing kanilang sandigan. Kapag natikman na nila ito, kahit anong iba pa, kahit mais ay walang lasa. Si Walter ay naglalaro ng baraha sa giikan tuwing hapon. Ay time mo para magkalat ng pagkain para sa mga manok. Huwag mo munang ipaalam kay Walter. Magsimula sa maliit na dami, pagkatapos ay dagdagan. Sundin mo ito sa loob ng 30 araw. Sige, transfer ko na lang sa iyo ang pera mamaya. Tinulungan ako ni Liam na ikarga ang mga pinatuyong insekto sa utility cart.
Nang hapon na iyon, alas 5, ang araw ay nakasandal sa gilid ng bundok. Ipinarkada ko ang cart sa paanan ng burol. Dala ang isang plastik na timba. Lumiko ako patungo sa likod na lambak. Ang mga punlang tinuka ng mga manok ay nakatagilid pa rin sa lugar. Hindi ko sila ginalaw. Yumuko ako. Sumalok ng mga pinatuyong insekto at inihagis ang mga ito. Ang mga butil ay nahulog sa damo. Gumulong ng makapal pababa ng burol. Ilang matatapang na tandang ang unang lumapit para alamin. Iniling nila ang kanilang mga ulo at tumuka ng isang beses. Pagkatapos, sumugod ang kawan. Nagpapakpak ng mga pakpak. Mga kuko na kumakalmot sa lupa. Nagpapataas ng alikabok na kalahating talampakan ng taas. Ang mga pinatuyong insekto ay nawala sa isang iglap. Ang mga manok ay nagtagal pa rin sa paligid. Naghuhukay sa lupa gamit ang kanilang mga kuko. Tumayo ako. Hawak ang walang laman na timba sa isang kamay. Binubuksan ang notes ng aking telepono gamit ang isa. Unang araw, 30 piso ang halaga ng pinatuyong insekto. Tinatayang pagkalugi. 14,000 piso. Sa mga sumunod na araw, ang notes app ay napuno ng makakapal na hanay ng mga numero. Ikalawang araw, 34 na piso. Ikalimang araw, 52 piso. Ikawalong araw, 106 na piso. Ang mga pinatuyong insekto na may mataas na protina na pinapakain ko sa mga manok ay mula sa isang timba, naging isang buong sako. Sa ikawalong araw, bago pa man ako dumating, ang kawan ay nagkukumpulan na sa patag na lugar na iyon. Iniunat ang kanilang mga leeg at tumatawag. Ang kanilang mga balahibo ay lalong kumikinang. Ang kanilang mga taluktok ay sobrang pula na parang malapit ng tumulo ang dugo. Tuwing gabi, dumaraan si Walter na nakatago ang mga kamay sa likod. Talaga namang marunong ang mga estudyante sa pag-aalaga ng manok. Tingnan mo, nasa bakuran mo ang mga manok ko. Ang sisigla-sigla nila. Padadalhan pa kita ng mas maraming itlog mamaya. Panalo ka pa rin. Hindi ko siya pinatulan. Ika-10 araw, ang dalisdis sa paanan ng burol ay lumuluwag dahil sa kakapekpek ng mga manok. Malalim ang baba ng sapatos mo kapag tumapak ka. Kung patuloy silang kakapekpek ng ganito, kapag dumating ang tag-ulan, babagsak ang lahat ng lupa mula sa dalisdis. Bumili ako ng mga tulos na kahoy at bakod sa paligid mula sa bayan. Inabot ako ng 3 araw sa pagtatayo ng bakod sa paligid ng taniman. Nagbalot ako ng 3 patong ng gasa sa aking mga kamay para hindi na tumulo ang mga paltos. Nakayanan kong ilayo ang mga manok. Pero kinaumagahan, isang malaking butas ang napunit sa bakod. 5 tulos na kahoy ang naalis sa pagkakabunot. Pumapasok ang mga manok sa pamamagitan ng butas. Natahimik ako. Nang hapong iyon, ibinalik ko ang mga tulos at inayos ang bakod. Sa gabi, umupo ako sa likod ng bakuran habang pinapanood ang security feed sa cellphone. Bawat 2 minuto, chinecheck ko ang taniman. Mula alas 10 hanggang madaling araw. Makalipas ang alas 3 ng madaling araw, malapit sa gilid ng taniman, may isang anino na gumapang. Binubunot ng anino ang bakod. Itinutok ko ang aking malakas na flashlight. Ilang hibla ng dilaw na buhok. Si Wyatt, anak ni Walter. Napapikit siya sa liwanag habang nakatingin sa akin. Walang nagsalita sa aming dalawa. Ilang insekto ang lumipad sa liwanag. Bigla siyang nagmura. Tumalikod at naglakad patungo sa dilim. Ibinagsak niya ang bareta sa lupa. Kinaumagahan, sa ilalim ng tingin ng kalahati ng mga taga rito, ipinako ko muli ang lahat ng mga tulos na kahoy. Naglagay ako ng malalaking bato sa ilalim. Ang paraan ng paghampas ko ng maso ay walang pinagkaiba sa isang malakas na lalaki. Nakatayo si Wyatt at nanonood. Nakaawang ang kanyang mga mata. Pero hindi siya nangahas magsalita. Araw 12. Ang tsismis sa plaza ng bayan ay maingay. Kung ang babaeng si Chloe ay magpakatatag lang ng kaunti, sana nakuha niya ang 30,000 pisong dote. Tinanggihan niya ang 30,000 piso para lang magtanim ng ilang puno ng prutas. At ngayon, tingnan mo siya. Duwag na duwag siyang harapin si Walter. At ang anak niya, ni hindi siya maglakas loob na huminga. Dumaan ako. Nakita nila ako noon. Natahimik silang lahat. Wala rin akong sinabi. Tumango lang ako sa kanila. At nagpatuloy sa trabaho. Na-update lang ang memo ng phone ko. Kasalukuyang pagkawala, 16,000 piso. Pero karamihan ng mga manok ay kumakain lang ng mga pinatuyong insekto ngayon. Araw 15. Nalilito na si Walter. Anong nangyayari sa mga manok na ito? Ayaw na nilang kainin ang bagong tanim na mais. Talagang kakaiba ito. Dati, nag-aagawan sila dito. Pero ngayon, ayaw na nilang galawin. Kinakausap niya ako. Puno ng kalkulasyon ang mga mata niya. Masyadong maraming insekto sa orchard. Busog na sila, kaya hindi na nila kailangang kumain pagbalik nila. Kahit ganoon, hindi dapat ganito. Mag-isa siyang naglakad pabalik, nag-iisip pa rin. Ang hindi niya maintindihan, kaya ko. Araw 20. Dumating si Walter sa orchard para habulin ang mga manok. Mas mahaba ang dalang kahoy na pingga ngayon. Sumipol siya sa ilalim ng dalisdis. 3 beses na tumunog ang sipol. Inilabas ng mga manok ang kanilang mga ulo mula sa kakahuyan. Tumingin-tingin, pagkatapos ay sumilong pabalik. Tumakbo siya pabalik-balik sa dalisdis. Ang laylayan ng kanyang pantalon ay puno ng mga tinik at putol na damo. 2 beses siyang nahulog. Ang kanyang mukha ay puno ng mga gasgas na duguan mula sa matataas na damo. 12 ng mga manok ang lumipad sa ibabaw ng ulo ni Walter. Malakas na kumakalat. Mga balahibo ng manok ay nasa lahat ng dako.
Si Walter ay malapit ng tumayo ngunit nabulunan sa mga balahibo at nahulog pabalik. Si Martha ay pumipitas ng mga ligaw na gulay sa malapit at hindi napigilang tumawa. Walter, anong nangyayari sa mga manok mo? Bakit hindi na sila nakikinig sa iyo? Ilang mga taga rito ang nagpigil ng tawa. Namula si Walter mula sa mukha hanggang sa leeg. 2 beses pumintig ang mga ugat niya. Makalipas ang 1 oras, hinabol pababa ng burol ang karamihan ng mga manok. Ilang daan ang sumugod sa mga palumpong. Tumanggi silang lumabas. Tanging mga dulo ng kanilang mga suklay ang sumisilip. Pati ang mga manok ay nagre-rebelde. Pinigil ng mga taga rito ang kanilang tawa. Ipinagpatuloy nila ang kanilang trabaho. Tumayo ako sa kamalig at nanood. Hanggang sa dinala niya ang isang patpat ng kawayan. Nagmumura habang pababa. Pagkatapos ay inilabas ko ang aking telepono mula sa bulsa. At isinulat ko sa aking memo. Day 20. Kabuuang gastos sa pinatuyong insekto. 1,200 at $44. Day 22. Sa madaling araw. Si Walter ay nakatayo sa tarangkahan ng aking bakuran. Nagsimula siyang sumigaw. Walang hiya kang magnanakaw ng manok. Naglakas loob ka bang magnakaw sa bahay ko? Siya ay nasa 50 gulang. Naging matingkad na pula ang kanyang mukha. Ngayon siya ay mukhang isang nakakatawang unggoy. May nagbukas ng bintana at tinawag siya. Walter, binubuhay mo ang mga patay sa ganitong kaagang oras? Sinong walang hiya ang nagnakaw ng mga manok ko? 800 iyon. 800. Malaking kawalan iyon. Gustong tumawa ng kapitbahay pero pinigil. Tinitigan ni Walter ng masama ang lalaki. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinitigan ako. Chloe, maging tapat ka sa akin. Ninakawan ba ang iyong orchard? B, ang mga manok namin ay nagtatago lamang sa iyong orchard. Nakuha ko ang pahiwatig. Ang kanyang mga manok ay hindi ninakaw, kundi nagtatago sa aking orchard at tumatangging sumama sa kanya pabalik. Sa ganoong kaso, paano kung tawagan mo ang pulis para sa akin, Ginoong Walsh? Kung talagang maglakas loob si Walter na tumawag ng pulis, hindi niya kailangang magpasaring sa harap ko. Tumayo siya sa gate ko ng matagal. Malalaman ko rin ang totoo, maaga o huli. Pinanood ko siyang umalis. At tumayo ako sa pinto nang nakangiti. Sa ilang araw pa, ang kanyang mga manok, parami ng parami ang hindi nasasama sa kanya. Ika-25 araw, ang bilang ng mga manok na gustong sumama kay Walter, bumaba ng 700. Itinapon niya lahat ng dignidad. Dumiretso siya kay Ginoong Evans para magreklamo. Tiyak na dinroga ni Chloe ang mga manok ko. Bakit pa sila hindi sasama sa akin? Si Ginoong Evans, sawa na sa kanyang pangungulit, ay napilitang lumapit sa akin. Chloe, maging tapat ka sa akin. Ano ba talaga ang nangyayari sa mga manok ni Walter? Ginoong Evans, ang mga pinatuyong insekto ay galing sa tindahan ni Liam. Gusto ng mga manok yan, anong magagawa ko? Kung sa tingin niya ay may problema, sabihin niyang siya mismo ang mag-imbestiga. Natigilan si Ginoong Evans. Kumunot ang noo niya at hindi na nagpilit. Tiningnan niya ako. Ang ilang bagay ay hindi mo masasabi at hindi na kailangang sabihin. Lumabas si Ginoong Evans na nakapamaywang ang mga kamay sa likod. Mula nung araw na iyon, nabago ang tsismis sa ilalim ng malaking puno sa pasukan ng bayan. Noong pinalakad ni Walter ang kanyang mga manok sa orchard ng iba, hindi niya inakalang darating ang araw na ito. Manok, sumusunod sila kung sino ang nagpapakain sa kanila. Si Chloe ay pumupunta sa lambak araw-araw para magtapon ng mga pinatuyong insekto. Alam ng mga manok kung saan sila makikinabang. Ang kanyang kulungan ng manok ay isa nang walang laman. Wala nang natitira kahit isang balahibo. Lahat sila nangingitlog sa orchard niya. Ha ha ha, narinig ko pumunta siya at nagreklamo kay Ginoong Evans. Sabi niya dinroga niya ang mga ito. Ano kaya ang masasabi ni Ginoong Evans? Ikaw mismo ang nagdala ng mga manok mo sa kanyang lupa. Ngayon, tingnan mo, nasa kanya na sila. Kung hindi siya magbenta, wala siyang makukuha kahit isang balahibo. Pero kung magbenta naman siya, nasaan ang kanyang dignidad? Nang marinig ko ito, bigla akong naudyok. Perpekto ang orchard para sa integrated farming. Kinakain ng manok ang mga insekto at ang kanilang dumi ay nagpapataba sa lupa. Kaya mas lumalago ang mga puno. Yung diskurso ni Walter para lokohin ako. May saysay naman talaga. Pero ang mga punla ay 2 araw pa lang nakatanim. Isang kawan ng manok na sumugod para kumayod. Hindi iyon nagpapataba ng kahit ano. Iyon ay sinisira ang mga punla. Pero ngayon, iba na. Ang mga punla ay nag-ugat na. Ang mga manok ay nakabond na sa lugar na ito. Ngayon, ako naman ang magbabaliktad ng sitwasyon. Gagamitin ko ang sarili niyang lohika laban sa kanyang mga manok. Tinawagan ko si Liam at sinabi ko sa kanya ang plano ko. Sandaling tumahimik si Liam sa telepono, tapos natawa siya ng mahina. 2 opsyon na lang si Walter ngayon. O ibenta sa akin ang kanyang mga manok sa murang halaga. O panoorin ang mga manok na magsaya sa bundok mo at wala siyang makukuhang kahit isang balahibo. Sa pagsang-ayon ni Liam, nagsimula akong magtayo ng kulungan ng manok sa gilid ng orchard. Mga poste ng pino para sa pundasyon. Mga tile ng asbestos para sa bubong. Mga lalagyan ng tubig at pagkain na nakahanay. Diretso siyang pumunta sa akin si Walter. Chloe, sinusubukan mong nakawin ang mga manok ko. Ginoong Walsh, kung handa ang inyong mga manok na bumalik sa inyo, hindi ko sila pipigilan.
Nagawa ko na ang kulungan na ito. Hindi naman sa hindi ako makabili ng manok sa ibang lugar. Ikaw, Galit na galit si Walter. Pumutok ang mga ugat sa kanyang mga sentido. Siyempre alam niyang hindi susunod sa kanya ang mga manok pabalik. Ilang araw siyang nag-ikot-ikot sa paanan ng bundok. Sa sandaling makita ng mga manok ang kanyang patpat na kawayan, tatakbo sila papasok sa kagubatan. Mas mabilis pa kaysa sa isang weasel. Tiningnan ako ni Walter ng galit tapos tumalikod at bumaba ng bundok. Sa kalagitnaan ng pagbaba, nadulas ang kanyang paa, muntik nang mahulog. Sa mga sumunod na araw, hindi ako pinuntahan ni Walter. Hindi man lang siya pumunta para habulin ang mga manok. Hanggang sa ika-6 na araw, dumating siya at kumatok sa pinto ko. Chloe? Dahil gusto mong alagaan ang mga manok na ito, pwede kitang pagbigyan. Magkakababayan naman tayo, bibigyan kita ng diskwento. Ano? Ginoong Walsh, gusto mong ibenta ng mura? Tama, mura. $30 bawat manok. Para sa 4,000. Bigyan mo na lang ako ng $100,000. Ang pinakamaganda kong maibibigay ay $20,000. $20,000? Ginoong Walsh, ang mga manok mo ay kumakain na ng pagkain ko. Hinipan mo ang sipol hanggang nasira, nabali ang bambuong hawak mo, at umuwi kang may gasgas na mukha. Wala nang laman ang kulungan ng manok mo. Bukod pa, ang mga manok na ito, ang presyo sa merkado ay $20 lang bawat isa. Ikaw na maliit na ahas. Ang sakim mo. Ginoong Walsh, ang mga manok ninyo sa aking orchard, hindi ako nalulugi. Kumakain sila ng peste, lumuluwag ng lupa, nagpapataba, nakakatipid ako sa pestisidyo. Hindi ako nagmamadali. Nakita ko si Walter na naghahanda ng panggatong para magluto. Nakatayo si Walter, nag-iisip ng matagal. Sige, $20,000 na. Pumunta ako sa bangko. Nag-withdraw ng $20,000 na cash. Inilapag sa mesa. At inilapit ang kontrata. Binilang niya ang pera ng 3 beses bago pumirma. Isiniksik niya ang kontrata at pera sa kanyang canvas bag. Bago umalis, tiningnan niya ako ng masama. Pinanood ko si Walter na nasa telepono, nagsusulat ng panibagong entry sa kanyang notes. Bumili ng 4,000 free-range na manok. Gastos, $20,000. Pagkalugi sa orchard, mga $18,000. Halaga ng manok sa merkado, mga $60,000. Gastos para sa mga pinatuyong insekto, at iba pa, mga $2,000. Kita sa yugtong ito, mga $20,000. Matapos itype ang huling salita, sa labas ng bintana, 4,000 manok, ang siksikan, sa may lilim na dalistis, nag-aagawan sa pagkain. Ika-4 na araw ng pangangasiwa sa kawan. Tumunog ang telepono. Chloe, may mali. Mabilis at mahina ang boses ni Liam. Naka-maintenance ang feed mill sa itaas ng agos. Dagdag pa ang malalakas na pag-ulan kamakailan na sumira sa tulay papunta sa bundok. Ubos na ang high-protein na pinatuyong insekto. Tatagal lang ng 2 araw ang stock ng tindahan ko. Pinakamabilis, 1 linggo. Sige, nakuha ko. Pinagmasdan ko ang mga manok sa gilid ng burol. Paikot-ikot sila sa feeder. Hindi nila alam na sa loob ng 2 araw, mauubos ang laman ng mga labangan. Kapag naubos ang mga pinatuyong insekto, magugutom, magsisimula silang magkalkal ng lupa muli. Huhukayin ang mga bagong usbong na punla ng citrus. Hindi nakakayanin ng mga punlang iyon ang isa pang sira. Sumakay ako sa utility cart at nagtungo palabas ng bayan. Sa tindahan ng pagkain ng hayop sa bayan, ubos na ang mga pinatuyong insekto sa buong probinsya. Kahit ang mga sakahan ng manok ay walang sapat para sa sarili nilang mga manok, ang mga istasyon ng butil ay may maraming butil ng mais, marami at mura, pero walang silbi. Nasanay ang mga manok sa mga pinatuyong insekto. Nang pumula na ang baterya ng utility cart, napadaan ako sa isang inabandunang pabrika ng kahoy sa kalapit na bayan. Ang kalahati ng bakal na gate ay kalawangin. May mga bundok ng nabubulok na balat ng kahoy na nakasalansan sa bakuran. Ang soup ay nag-ferment at ang maasim na amoy ay umabot sa akin kahit malayo. Bigla akong pumreno. Nag-iwan ng skid mark ang utility cart sa daang lupa. Ang nabubulok na balat ng kahoy sa ilalim ng pader ay ilang taon nang nagko-compost. Naging dark brown na ito. Sinipa ko ito palayo. Sa ilalim ito ay mamasa-masa at mainit. Mga puting uod, mga itim na uod pamutol, siksik na magkakasama. Kapag tinamaan ng liwanag, naghukay sila ng malalim. Nakipag-ayos ako sa boss para sa 2 pakete ng sigarilyo. Nakuha ko lahat itong nabubulok na balat ng kahoy. Magbabayad naman siya ng iba para linisin iyon. Pumunta rin ako sa oil mill sa bayan. Ang darak ng mani ay nakatambak sa sulok ng bodega. Ang natira pagkatapos pigain ng langis. Napansin ng mill na kumukuha ito ng espasyo. Gamit ang perang naipon ko sa paghakot ng balat ng kahoy, nilagyan ko ng ilang daang pound ng darak ng mani ang utility cart. Bumalik sa orchard. Sina Arthur at Martha ay naghihintay na. Hiniling ko sa kanila na tumulong pansamantala. Naghukay kami ng mababaw na hukay sa may lilim na hilagang bahagi. Nilagyan namin ng nabubulok na balat ng kahoy at mga chips ng kahoy ang ilalim at pinatag. Nagkalat ng isang layer ng darak ng mani sa ibabaw. Ang madilaw-dilaw na puting mga mumo ay nahulog sa dark brown na balat. Parang isang layer ng magaspang na asin. Nagbuhos ako ng 2 timba ng tubig na panghugas ng bigas. Ang tubig ay sumipsip sa ilalim na layer.
Sumirit ang balat. Nangolekta rin ako sa paligid ng orchard ng ilang nabubulok na prutas na may butas ng insekto. Dinurog ko ang mga ito at inihagis. Si Arthur ay pumitas ng isang dakot ng tuyong damo at ipinagkalat sa ibabaw. Hinugot ko ang shade net mula sa utility cart. Kaming dalawa, isa sa bawat dulo. Binuklat ito at tinakpan. Sa sandaling iyon, lumapit si Walter. Ang babaeng maraming nabasa ay talagang iba. At kaya mong mag-alaga ng manok gamit ang tambak ng nabubulok na balat ng kahoy. Tumayo siya sa tabi ng hukay, ang mga kamay sa balakang. Parang kinakausap ang sarili. Ngunit malinaw na sinasabi ito para marinig namin. Sa tingin ko, ang iyong 4,000 manok ay mauuwi sa patay o may sakit. Wala ka ng panahon para umiyak. Si Arthur ay malapit ng sumagot agad, ngunit tiningnan ko siya para pigilan. Pinilit niyang ibalik ang mga salita. Si Martha naman ay umiwas ng mukha, tamad na sumagot. Wala sa amin ang nagbigay pansin sa kanya. Nag-ungol si Walter at lumakad palayo. Pagkatapos noon, pumunta siya para maglakad-lakad ng ilang araw na sunod. Umaasang makita kung paano ko papatayin ang mga manok sa pagpapakain sa kanila. Makalipas ang 3 araw, itinaas ko ang shade net sa harap niya. Ang maasim na amoy ng fermented na hinaluan ng darak ng mani at ang matamis na amoy na parang alak ay sumabay umakyat. Itinaas ko ang tuktok na layer ng tuyong damo at dahon at ang mga puting uod ay dumami ng maraming beses. Ang bawat isa ay maganda at mataba. Sila ay gumagalaw sa nabubulok na balat ng kahoy at mga chips. Ang mga uod pamutol ay siksik sa ilalim, higit sa doble kumpara noong 1 linggo. Sumalok ako ng isang pala na puno, kalahating uod, kalahating chips ng kahoy. Dinala ito sa isang bukas na lugar sa orchard at itinapon ito ng may paghagis. Ang kuyog ay nagkalat agad, parang isang dakot ng itim na linga na natapon sa lupa. Una, may tumakbong tandang, saka isa pa, saka isang buong kawan, habang ang mga tunog ng pagaspas, tilaok, at kalmot ay nagmula sa paligid, at nagtipon ang kawan na parang alon. Tumayo si Walter sa tabi ng tangke ng pampaalsa, at naramdaman ko ang paggalaw ng buong burol. Mabigat ang kanyang mukha, habang si Arthur ay nakasandal sa asarol. Pinapanood ang mga manok na nagkakagulo sa kanyang paanan, at pinalo-palo ang kanyang labi. Hindi naman pala nagutom ang mga manok. Masigla pa nga sila. Sumigaw si Walter, tumalikod at lumakad palayo, habang kami ni Arthur at Martha ay patuloy na nagpapakain ng mga manok. Ang 4,000 manok na dati ay nagkakalat sa lahat, pagkatapos kumain ng fermented feed, ay nagsimulang umidlip sa ilalim ng mga puno, kalahating nakapikit, hula ang kanilang mga taluktok at kumikislap ang mga mata. At kapag may dumaan, titingala sila, saka isusubsob ang ulo sa ilalim ng pakpak. Makalipas ang 5 araw, dinalhan ako ni Liam ng bagong mga pinatuyong insekto na mataas sa protina. At nang makita ang mga makintab na manok, hindi niya napigilan ang sarili na kumuha ng lambat para hulihin ang isa. Binuhat at tinimbang ito, at sinabi, Ang mga manok na ito ay matataba, at kapag bumili ng 1 tonelada ang poultry farm ng bayan, alam mo ba kung magkano ang halaga ng high-protein feed? alam ko, Nagbalik ka ng nabubulok na balat ng kahoy gamit lang ang 2 pakete ng sigarilyo, nagdagdag ng ilang timba ng tubig na panghugas ng bigas, at gumawa ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa kanila. Hindi mo na kailangang mangutang sa akin ng pera para sa pakain. habang umaalis ang pick-up, pumasok ako sa loob at binuksan ang account book, at sa isang bagong pahina, isinulat ko. Nag-develop ng paraan ng pagpapaalsa ng live na insekto sa pagsasaka, bumaba ang gastos sa pagkain ng 50%, tumaba ng husto ang mga manok, at sabay na bumaba ang bilang ng peste sa orchard. Tala, puno ang mga manok, nakahiga ng tahimik, at hindi nagkakamot ng lupa, pinoprotektahan ang mga ugat ng mga punla, habang sa labas ng bintana, 4,000 manok ang nakahiga sa paglubog ng araw, napakatahimik na tanging ang ihip ng hangin ang maririnig, nagkakaluskos ang mga dahon, at paminsan-minsang tilaok. Umaga ng 9 na araw, nakita kong barado ang balbula. Habang nag-iikot, napansin kong mababa ang presyon ng drip. Sinundan ko ang tubo pababa. Huminto ako sa pangunahing hukay ng balbula sa paanan ng burol. May nag-angat ng takip ng manhole. May mga sariwang piraso ng semento sa paligid ng gilid. Lumuhod ako para tingnan. Semento at graba ang bumara sa balbula at pinatigas ito ng husto. Tuyo na tuyo na. Alam nila kung nasaan ang balbula at alam nila kung paano ito barahan. Gumamit sila ng basang semento na handa na. May bihasa ang gumawa nito. Tumayo ako. Hindi ako umasta na parang bagong graduate na nagrereklamo o nagmumura. Tinawagan ko si Liam. Nang gabing iyon din, isang diesel pump at daan-daang talampakan ng industrial hose na dumiretso sa sapa sa bangin. Nilampasan namin ang baradong balbula at nagbomba ng tubig mula sa mas malayong agos, papunta sa pangunahing linya ng drip irrigation. Nalutas na ang problema sa tubig. Bumili ako sa tindahan sa baryo, 2 bote ng alak at 1 karton ng sigarilyo. Malaki ang naitulong sa akin ni Arthur. Ngunit simula noong bumalik ako sa nayon, ito ang unang formal kong pagbisita sa kanyang bahay. Arthur, ikaw ang gumawa ng kulungan ng manok at naghukay ng lawa ng libre lahat. Inilapag ko ang alak at sigarilyo sa mesa. Ngayon, pumunta ako para pag-usapan ng isang seryosong bagay. Lumaki na ang aking orchard.
Nangongolekta ng itlog, naglilinis ng kulungan, naghahalo ng feed, nagche-check ng tubo. Hindi ko na kaya lahat ng mag-isa. Gusto ko sana na ikaw at si Mrs. Chang ay tumulong. Ang sahod ay 30 piso kada araw. Cash. Kasama na ang tanghalian. Hindi gumalaw si Arthur at gusto ko ring hilingin sa iyo na mag-usisa. Kung sino pa sa nayon ang mapagkakatiwalaan at mahusay sa trabaho. Pwede mo bang magtanong-tanong para sa akin? Tiningnan ko siya. Isinuot ni Arthur ang pipe sa kanyang bibig. Kumislap ang baga sa takip silim. Tiningnan niya ako. Mahabang katahimikan. Chloe, hindi mo ako hinihiling na maging isang upahang manggagawa. Gusto mong muli kong tapakan ang mukha ni Walter. Mag-iipon ako ng mga tao para sa iyo bukas ng umaga. Kinaumagahan, dinala ni Arthur ang 4 na tao. Si Martha ang nangunguna. Sumusunod sina George, Thomas, Arthur at Ben. Isiniksik ni Arthur ang kanyang pipe sa sinturon. Chloe, nandito na lahat ng hiniling mo. Nag-advance ako ng paghahanda ng mga pay stubs. Binigyan ko ang bawat isa ng tig-isa. 30 piso ang arawang sahod, cash. Kasama na ang tanghalian, cash. Saang slope tayo magsisimula? At sa ganun, naging masigla ang orchard. Si Arthur ang bahala sa paghahalo ng feed at pag-check ng mga tubo. Si Martha ang namumuno sa grupo para mangolekta ng itlog at maglinis ng mga kulungan. Noong unang araw, si Martha ang nagluto. Masarap na nilaga. 2 tinapay bawat isa. Makalipas ang 3 araw, nagbago ang chismis sa ilalim ng malaking puno sa pasukan ng bayan. Si Arthur ay nasa orchard ni Chloe. 30 piso kada araw, cash. May libreng tanghalian. Walang limitasyong masarap na nilaga. Sa gabi ng 7 araw, natapos na sila sa trabaho. Nakaupo si Arthur sa ilalim ng malaking puno sa pasukan ng bayan. Ilang matatanda ang nagtipon para makinig. Yung mga manok, kumpara noong kay Walter pa sila, ay naging mas mataba ng ilang beses. Marunong si Chloe maghalo ng tamang feed, fermented live feed. Kinakain ito ng mga manok, tumataba, at hindi nagkakasakit. At si Walter, sumulyap siya sa daan ng bayan. Walang kislap ng emosyon sa kanyang mga mata. Mahigpit na nakasara ang pinto ng bakuran ni Walter. Tumubo na ang mga damo sa mga siwang ng bato. Nasa bahay siya, nag-iisang umiinom. Malinis na ang kulungan ng kanyang manok ngayon. Wala ni isang balahibo na natira. Sa takip silim, tahimik at nakakatakot ang pintong iyon. Bumukas ng kaunti ang bintana sa 2 palapag. Pagkatapos, ay nagsara ito muli. Tama si Arthur. Masyadong tahimik si Walter nitong mga araw. Mula nang magsimula kaming magbigay ng fixed na sahod sa orchard, hindi na siya nagpakita. Laging sarado ang gate niya buong araw. Minsan may siwang sa bintana ng 2 palapag. Pero alam ko na nanonood siya. Wyatt. Mula noong sinubukan niyang putulin ang bakod sa paligid at nahuli ko siya gamit ang flashlight ko, hindi na rin siya lumalabas sa gabi. Dito tanda na sumusuko siya. Ito ay nagpaplano siya ng susunod niyang hakbang. Pumunta ako sa bayan para kumuha ng feed. Doon, dumaan ako sa kennel sa gilid ng bayan at kumuha ng 2 itim na German Shepherd. Tapos dumaan ako sa tindahan ni Liam at kumuha ng 4 na solar-powered infrared camera. Pagbalik sa orchard, si Arthur ay nakaupo sa ilalim ng grain shed, nagpapatalas ng kutsilyo. Tumingin siya at nakita akong nag-aakay 2 malaking itim na aso palabas ng truck bed. At natigilan sa gitna ng paghagod. Talagang kumuha ka ng mga bantay para sa orchard? Oo. Ibinalot ko ang tali sa kamay ko. Kung maglakas loob si Wyatt na pumasok ng palihim sa gabi, hahabulin siya ng 2 ito hanggang sa maging hubad siya. Tinitigan ni Arthur ang mga aso saglit, pagkatapos ay tinulungan akong magbaon ng 2 makapal na bakal na istaka sa bawat gilid ng perimeter gate. Ikinadena namin ang mga aso sa mga istaka. Humiga ang 2 aso. Ipinatong ang kanilang mga baba sa kanilang mga paa. Nakatutok ang mga tainga sa orchard. Pagkatapos, nagdala ako ng hagdan at inilagay ang 4 na kamera mataas sa mga puno sa 4 na sulok ng orchard. Nakaharap sa labas ang mga camera, infrared night vision, at ang feed ay nakalink sa phone ko. Matapos suriin ang kalidad ng imahe, pinalitan ko ang screen at nagdagdag ng bagong tala sa memo ko. Bumili ng 2 itim na German Shepherd, 4 na solar-powered infrared camera, gastos, $840. Tala, upgrade ng defense system. Sa labas, sobrang dilim na. Ang 2 German Shepherd ay nakahiga sa tabi ng perimeter gate, dahan-dahang umiikot ang kanilang mga tainga sa dilim. Napakainit ng mga araw ng Hulyo. 5 araw ng walang ulan. Wala ring hangin sa gabi. Nang gabing iyon, 1:30 ng madaling araw, tumunog ang telepono ko. Alarma mula sa monitor. Bumukas ang screen. Sa camera number 4, 3 malabong figura ang gumagapang mula sa abandonadong quarry sa kanluran ng orchard. Ginawang kulay abo ng infrared ang lahat. Dahan-dahan silang gumalaw, pero alam nila kung saan sila pupunta. Walang pagkakamali sa nasa harap. Wyatt, may dala siyang plastic na timba. Nakatali ang mga sulo sa kanyang likod. 2 estranghero ang sumunod sa likuran, nakayuko. Mahina ang mga boses mula sa receiver. Gagawin talaga ni Wyatt iyon? Kapag naibuhos na ang gasolina at pumalakas ang hangin, sasabog ang buong bundok. Tumahimik ka nga. Dahil sa bruhang iyon, ang tatay ko hindi na makaangat ng ulo sa baryo. Hindi ba siya iyong gumamit ng mga pinatuyong insekto para nakawin ang mga manok natin?
Ngayon, ang buong bundok na ito gagawin kong patay na bundok. Buhos. Ibinuhos ni Wyatt ang gasolina sa aking orchard. Pinindot niya ang lighter. Sinindihan niya ang sulo. Isinuot ko ang jacket ko. Kinuha ang malakas na flashlight mula sa likod ng pinto at isang bareta. Isinilid ang phone ko sa bulsa at nagtungo sa orchard. Sa security footage, ang mga sulo ay nagliliyab na. Sa loob ng bakod sa paligid, 2 German Shepherd ang tumayo, nakatutok ang mga tainga, mababa ang mga balikat. Isang mahinang ungol ang umugong mula sa lalim ng kanilang lalamunan. Inilapit ni Wyatt ang sulo sa gasolina. Pagkatapos ay biglang huminto. At tumingala sa kadiliman. Nakarinig siya ng ungol. Ano yung tunog na yan? Wawala, di ba? Ang ikalawang ungol ay mas malalim. 2 German Shepherd ay sumabog ng tahimik mula sa orchard. Mga aso. Ang 2 German Shepherd ay sumugod sa gitna ng 3 lalaki. Tinumba ang isa, at hinabol, at pinatumba ang isa pa. Si Wyatt ay umatras ng 3 hakbang, nakabangga sa isang plastic barrel, at gumulong sa gasolina. Nahulog ang sulo sa malapit. Napatauhan siya. Mabilis siyang nagtangkang patayin ang apoy, natatakot na masunog. Itinulak ko ang gate, Binuksan ang flashlight. at ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha. Ang 2 pang siga ay nagmamadaling tumakbo patungo sa dilim papunta sa quarry. Sinubukan din ni Wyatt na tumakbo, pero hinawakan ng German Shepherd ang kanyang pantalon. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa madamong dalisdis. Sinipa ko ang sulo palayo at napunta ito sa basang damo at hindi nagliyab. Lumapit ako at sinipa ang gas barrel papunta sa kanal. Wyatt, nagdala ka ng gasolina sa aking orchard sa kalagitnaan ng gabi. Gustong malaman kung ilang taon ang makukuha mo sa panununog? Nagliwanag ang kalahati ng nayon sa mga ilaw ng pulis. Papunta si Ginoong Evans na suot pa ang kanyang coat. Itinulak na si Wyatt sa loob ng patrol car. Inilagay sa bag ang plastic na timba at ang bundle ng mga tela bilang ebidensya. Doon sa gitna ng mga kumikislap na ilaw, maagang kinabukasan, may kumakatok ng malakas sa tarangkahan ng bakuran. Tumigil ito pagkatapos ng ilang katok, tapos isang mahinang kalabog. May bumagsak na umupo sa pintuan. Umupo si Walter sa may pintuan. Pula ang kanyang mukha. Amoy na amoy ang alak niya galing kagabi. Chloe, nagmamakaawa ako. Si Wyatt, nagkamali lang siya. Kung hahayaan mo siyang makulong, masisira ang buhay niya. Lumingon ako at pumulot ng dalanghita sa mesa. Tumayo ako sa may pintuan. Dahan-dahang binabalatan ito. Ginoong Walsh, noong ang inyong mga manok sinira ang lahat ng aking mga punla sa burol, naisip ba ninyo na ang mga punlang iyon ay pinag-ipunan ng aking mga magulang sa loob ng 20 taon na pagtatrabaho sa assembly line? Sa korte na ang desisyon. Hindi ako pipirma ng anumang liham ng kapatawaran. Tumayo ako. Bumalik sa loob at isinara ang pinto. Pagkatapos ng mahabang sandali, ang taong nasa pintuan ay dahan-dahang tumayo. Si Wyatt ay kinasuhan ng pagtatangkang magsunog at hinatulan sa isang detention center. Hindi na muling kumatok si Walter sa aking pinto. Red alert para sa malakas na ulan sa simula ng Agosto. Agad akong tumawag ng 3 beses. 2,000 sako ng buhangin, 5 truckload ng graba. Kailangan maihatid ngayong gabi. Umorder ako ng 3 pang bomba. Pinag-overtime ko lahat simula ngayong gabi. Doble ang bayad. Hindi kaya ng mga orchard sa bundok ang tagtuyot o baha. Kapag dumating ang biglaang baha, kung walang mapuntahan ang tubig, tatangayin nito ang mga punla. Pagsapit ng gabi, mahigit 100 tao ang tumutulong sa akin. Si Arthur ay nagdala ng 4 na lalaki sa orchard. Nilinis nila ang main drainage ditches sa silangan at kanluran. Naglagay ng graba sa ilalim. Ginamit ang mga sako ng buhangin para palakasin ang mga dalisdis. At pinalalim ito mula kalahating metro hanggang 1.2. Si Martha at isang mag-amang team ay nagdala ng 4,000 manok sa reinforced na kulungan sa pinakamataas na lugar. Naglagay kami ng 2 layer ng windbreak netting. Pinatag namin ang bubong at hininang ang mga steel cable. Isinuot ko ang aking raincoat at sinuri ang drainage ditches bawat kalahating oras. Nang pinakamalakas ang ulan sa madaling araw, isang bahagi ng kanlurang kanal ang nagsimulang gumuho, dumudulas ang lupa sa mga dingding. Umaapaw ang maputik na tubig sa mga gilid. Dumaloy ito, papunta sa mga punla. Si Arthur, na natitisod sa putik, ay mabilis na bumaba sa dalistis. Tumingin siya, lumingon at sumisid sa maputik na tubig hanggang baywang. Sinuportahan ang gumuguhong pader gamit ang kanyang balikat. Sumisid din si Thomas. Sumisid si Ben. Hinila ng mga babae ang mga sako ng buhangin at ipinasa pababa sa dalisdis ng kamay-kamay. Walang umatras. Sumilakbo ang kidlat sa langit. Sa pilapil sa paanan ng bundok ay nakatayo isang figura na may sira-sirang raincoat. Wala na ang kulungan ng manok ni Walter. Tumayo lang siya doon. Hinihintay na malunod din ang aking orchard. Nang mag-aamag na ang araw, nakaraos kaming mga taga-baryo sa bagyo. Humina ang hangin at tumigil na rin ang ulan. Sa wakas, humupa na ang tubig baha sa kanal. Hindi pa ganap na naubos ang tubig ulan.
pero hindi na masisira ang mga pader ng kanal. Nalugmok ako sa putik. 3 punit ang kapote ko. Puno ng dugo ang mga kamay ko. Arthur, Martha, Thomas, at Ben. Nakaupo kami sa tabi ng kanal, nakasandal sa isa't isa. Pumutok-putok ang putik sa mukha namin. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang tumawa si Arthur. At sumabay na rin ang iba. Ang makatarungang layunin ay may sumusuporta. Sa wakas, napagtanto ko kung gaano katotoo ang mga salitang iyon. Nakaligtas ang lahat ng 4,000 kong manok na libreng lakad. Nakatayo pa rin ng magkakumpol ang mga punla ng citrus sa gilid ng burol. Ang ilan ay nakatagilid, pero nanatili pa rin sa lupa ang kanilang mga ugat. Nakatayo pa rin si Walter sa terrace sa paanan ng burol, bumubulong ng mapait sa kanyang sarili. Protektado siya ng kanyang kapote ng ilang sandali, ngunit sa huli, ang ulan ay nagbasa sa kanya hanggang buto. Tumalikod siya at bumalik. Sa bahay, may mga tambak ng patay na manok na naghihintay na itapon. 3 araw pagkatapos ng sakuna, binayaran ko ang lahat ng kanilang sahod at binigyan ko ang bawat isa ng maliit na pabuya. Naglabas ako ng 50 kahon ng mga itlog ng native na manok mula sa cold storage. Pumitas ako ng ilang daang libra ng mga dalandan na maagang namunga. Nagkarga ako ng isang utility cart na puno at dinala ito sa barangay hall. Si Ginoong Evans ay nagtatala ng listahan ng mga biktima ng sakuna. Nakita niya ang laman ng cart at tumigil sa pagsusulat. Chloe, ano ito? Isang donasyon para sa mga matatanda at mga pamilyang nangangailangan na matindi ang tinamaan. Tiningnan niya ako at hindi tumanggi. Nang gabing iyon, sa ilalim ng malaking puno sa pasukan ng bayan, ilang hanay ng mga tao ang nakaupo para magpalamig. Si Arthur ay humihit-hit ng kuwako at ikinuwento ang paglusong sa putikan habang bumabagyo. Sumingit si Thomas. Kung wala ang orchard ni Boss Chloe, natangay na sana tayo ng baha. Tama. Ang ating bayan ang pinakamagaan ang tinamaan sa pagkakataong ito. Iyon lang ang kanyang 100 ektarya. Ilang pagpapaypay at wala nang tumawag sa kanya ng ganoon. Sa halip na ang babaeng si Chloe, tinawag na nilang lahat na Boss Chloe. Sa kabilang bahagi ng paanan ng bundok, ang gate ng bakuran ni Walter ay sarado pa rin. Wala pang 2 linggo matapos ang bagyo. Bumalik ang init. Nagningas ang araw mula umaga hanggang gabi. Umakyat ang singaw mula sa lupa sa mga dalistis. Sa aking pag-ikot, may napansin akong mali. May mga dahon ng ilang batang puno ng citrus sa timog na kumukulot at nagiging dilaw. Binaliktad ko sila, at mayroong makapal na layer ng mga kalawang na spider mite at aphids. Pagkatapos ay naghukay ako sa lupa sa paligid ng mga ugat at nakakita ng ilang kulay abuputing uod pamutol na ngumunguya sa malambot na mga ugat. Hindi lang ulan ang dala ng bagyo. Mga itlog na tinangay mula sa kalapit na mga bukirin ay dumapo sa mainit at mahalumigmig na panahon at napisa ng todo. Yumuko si Arthur sa tabi ko. Binabaligtad ang isang dahon, dinudurog ang ilang spider mite gamit ang kanyang mga daliri. Lumalim ang kunot ng kanyang noo. 3 salakay, spider mite, aphids, at uod pamutol. Chloe, hindi na ito pwedeng antayin. Noong araw, noong nagtatanim ang bayan ng mga puno ng prutas at nahaharap dito, ginagamot nila ito ng dimethoate, bubuhusan ng diclorvos at matatapos sa 2 araw. Hindi ako pwedeng mag-spray. Naisip ko ang 4,000 manok sa orchard at ang mga isdang bagong pisa, nakakalagay ko lang sa reservoir. Kaya tumayo ako. Pinipitas ang mga nguyain na dahon mula sa mga sanga. Kapag nag-spray ako, dadaloy ito sa batis. Mamamatay ang mga peste, pero mamamatay din ang mga isda. Pagkatapos, ang mga dalandan ko ay mamarkahan bilang nakakalason magpakailanman. Tumigil si Arthur sa pagsisikap na kumbinsihin ako. Alam niya ang ibig kong sabihin. Nang hapong iyon, nang sumakay ako palabas ng bayan, gamit ang aking utility cart, nakita ko si Walter na may bagong suot. Nakaupo sa kanyang balkonahe. Sa ikalawang palapag, may isang platito ng buto ng mirasol. At isang lumang teleskopyo na nakaset up sa tabi niya. Nabobobo na ba yang si Chloe sa kakabasa? Wala man lang pambili ng pestisidyo. Tingnan mo lang, ang mga punla sa dalisdis ay magiging panggatong din. Ang kanyang boses ay sapat lang ang lakas para marinig ko. Hindi ako tumigil. At nang gabing iyon nang bumalik ako, nagpuyat ako sa pagbabasa ng mga papel at nag-email sa isang propesor sa kolehiyo ng agrikultura ng universidad. Kinaumagahan, pinaandar ko ang utility cart papuntang bayan, hindi sa tindahan ng pestisidyo. Kinabukasan ng gabi, pinadyak ko ang aking utility cart pabalik mula sa bayan. Walang pestisidyo sa cart, ilang malalaking karton lang na nakasalansan. Sa ibabaw ay mga bigkis ng damong punla na may ugat. Binuksan ni Arthur ang takip ng isang karton, nanigas sa loob ng 3 segundo. Ang karton ay puno ng maliliit na insekto, mga predatory mite, kasing laki ng ulo ng aspili, na gumagalaw-galaw sa darak ng trigo kasama ng mga ladybug. Kalahati ng karton ay larva, mabilis na gumagapang sa mga partisyon ng karton. Walang pag-spray, pagpapakawala lang ng insekto. Pagpapakawala ng insekto, itinaas ko ang mga karton mula sa cart. Ang predatory mite ay kumakain ng spider mite. Isang mite ay kayang pumatay ng mahigit 100 sa isang araw. Kumakain ng aphids ang mga ladybug. Yumuko ako at kinalag ang mga bigkis ng damo, ageratum at alfalfa. Ang mga ugat ay nakabalot pa sa basang lupa. Mga damo? Ageratum?
Ang bango nito ay nagtataboy ng ilang peste. Ang alfalfa ay umaakit ng mga natural na kaaway ng uod pamutol, mga ground beetle at ichneumon wasp. Hindi namin pinapatay ang mga insekto. Inaanyayahan namin ang kanilang mga kaaway. Tumingin siya sa akin, saka ibinigay ang mga punla kay Martha. Naghukay ng mga butas si Arthur. Inilibing ni Martha ang mga ugat. Nagdala ng tubig si Thomas mula sa cistern at binuhusan ng husto ang bawat halaman. Matapos itanim ang huli, dumilim na ang langit. Para sa mga pinakamalulupit na uod pamutol, mayroon akong isa pang paraan. Nag-set up kami ng malaking kaldero sa kusina. Inihalo ang kalahating kaldero ng china berries at mga tuyong sili. Pinuno ng tubig at pinakuluan. Ang maanghang na singaw ay nagpauho kay Martha. Binuksan ni Arthur ang lahat ng bintana. Pagkatapos ng isang oras na pagkulo, isinandok namin ang kulay brown-red na likido sa mga timba. Hinaluan ng tubig, ibinuhos namin ito sa paligid ng mga ugat ng citrus, binabasa ang isang puno, lumilipat ng 2 hakbang, binabasa ang susunod. Unti-unting pumasok ang halo sa lupa. Gumagana talaga ito. Hindi nakakalason, pero hindi matiis ng uod pamutol ang amoy. Kusang lalabas sila mula sa lupa. Saan? Diretso sa ibabaw. Tumayo ako at pinagpag ang dumi sa aking mga tuhod. Naghihintay ang mga manok. 5 araw nang nakaupo si Walter sa balkonahe. Tuwing hapon, eksaktong oras. Sumisipot siya na may bagong damit. May dalang buto ng mirasol at binocular. Ang mga nagdaraan ay nagtatanong kung ano ang ginagawa niya. Tinuro niya ang aking burol at sinabi, naghihintay lang ng isang palabas. Pinapanood ang mga punla na malanta at mamatay. Ang nene na iyon ay hindi bumili ng pestisidyo. Naglabas siya ng mga insekto. Parang gagana ba ang mga insekto? Bookworm. Nasira na ang isip niya. Pagsapit ng gabi ng ika-5 araw, nakaupo pa rin siya roon. Sa umaga ng ika-6 na araw, nagpatrolya ako sa orchard patungo sa timog na burol. Binaliktad ko ang isang dahon na dati ay pinakakulot at tuyo. Ang likod ay ganap na malinis. Ilang lantang balat ng itlog ng spider mite ang natira. Ang mga predatory mite ay nasa paligid ng mga balat ng itlog, tamad na gumagapang. Ang mga spider mite, wala na. Binaliktad ko ang ilan pang dahon. Ang mga aphid, wala na rin. Ang mga ladybug ay tamad na umuugong sa mga sanga. Bawat isa ay mataba at masaya. Ang ageratum na itinanim ko ay namulaklak na maputlang lila. Ang lilang alfalfa ay nakaakit ng mga kuyog ng ground beetle at ichneumon wasp. Sila ay naghuhukay pabalik-balik malapit sa ugat. Hinahabol ang mga uod pamutol hanggang sa wala na silang mataguan. Minsan, may isang malayang manok na sumisilip mula sa ilalim ng mga puno. Kinakalkal ang maluwag na lupa at tumutusok ng isang matabang uod pamutol. Inihagis ng manok ang ulo at lunok ito. Lahat ng kulot at naninilaw na dahon ay kumalat na at muling nagiging berde. Sumunod si Arthur sa likod ko. Pumitas ng dahon, hinawakan ito at walang sinabi. Nang matapos na kami para sa araw, tumayo ako sa gilid ng burol at sumulyap sa bahay ni Walter sa kabila. Nasa balkonahe pa rin siya. Ang kanyang binocular ay kakababa lang. Mahigpit na hawak sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay bigla siyang umikot. Binagsak ang binocular sa mesa. Ang tunog ng mga paa ng upuan na kumakaladkad sa baldosa ay nakakagiling kahit sa kalahating bundok. Pumasok siya ng galit. Isinara ng malakas ang pinto ng balkonahe. Bumalik ako sa loob at binuksan ang notes app sa aking telepono. Nagsimula ako ng bagong entry. Biolohikal na pagkontrol sa peste. Gastos, 300 piso. Mga spider mite, 0 na. Mga aphid, 0 na. Mga uod pamutol, naubos na mga natural na kaaway. Isang napaka-resilient na eco-orchard system. Pagkatapos itype ang huling salita, sa labas ng bintana, ang mga punla ng kahel sa bundok ay kumakaluskos sa simoy ng gabi. Ang sistemang ito ay nag-ugat sa mga bundok na ito. Kumakain ng insekto ang mga mite. Kumakain ng uod pamutol, ang mga manok. Nagpapataba ng puno ang dumi. Sinusustin ng mga puno ang lahat. Hindi na kailangang bumili ng kahit ano mula kanino man. Pagkatapos ng salot ng mga insekto, dumating ang tagtuyot. Tapos, natuyo ulit noong huling bahagi ng Agosto. Walang patak ng ulan sa loob ng mahigit 20 araw na sunod-sunod. Ang batis sa bangin mula sa malakas na agos ay naging patak na lang. At mula sa patak naging basa na lamang sa mga bato. Ang tubo ng patubig na patak-patak mula sa pagtalsik ay naging patak na lang. Sinuri ko ang imbakan ng tubig. Bumababa ang level ng tubig ng isang antas araw-araw. Ang lumot sa ilalim ay pumuti na. Ang mga manok ay hindi na nag-aaway sa pagkain. Kahit magbuhos ako ng mga fermented na insekto sa labangan, ang mga bagong usbong ng citrus ay nalalanta. Ang mga dahon ay kumukulot na parang tubo. Nakasabit ang thermometer sa frame ng bintana, ang pulang marka ay papalapit sa 102 degree. Si Arthur ay nakasquat sa bitak na dalistis. Ang kalahati ng mais ni Ginoong Lee sa kabilang burol ay natuyo dahil sa tagtuyot. Ang bangin na ito ngayon umaagos lang ng 2 oras sa isang araw. At ang tubig ay hindi man lang umaabot sa aming lawa bago ito kunin ng quarry sa itaas. Tumawag ako sa istasyon ng supply ng tubig ng bayan. Sabi nila, malawakang relief para sa tagtuyot ito at ang kwota ng tubig para sa agrikultura ay naubos na. Ang 100 ektarya kong burol ay masyadong malaki. Kailangan kong mag-isip ng paraan sa sarili ko. Pagkatapos ibaba ang tawag, tumayo ako sa tabi ng imbakan ng tubig.
Ang natitirang tubig sa ilalim ay manipis na patong lang. Ang lupa sa ilalim ng aking mga paa ay lumulukot kapag humakbang ako. Hindi tatagal ang reservoir hanggang weekend. Nung hapon na iyon, inaayos ko ang water pump sa tabi ng pool. Narinig ko ang mga yapak sa likod ko. Mahigit isang tao. Nakatayo si Walter sa kabilang dulo ng pool. Katabi niya ang isang lalaking nasa gitnang edad. May dalang leather briefcase. Salaming may gintong frame. Medyo may tiyan. Ang paraan ng pagtingin niya sa orchard, parang sinusukat niya ang isang piraso ng karne. Chloe, Ito si Ginoong Brooks. Siya ang namamahala ng monopoly procurement sa bayan. Malakas at malinaw ang boses ni Walter. Isa siyang talagang pilantropo. Narinig ko na ang ating nayon ay tinamaan ng tagtuyot, kaya nandito siya para tumulong. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Ginoong Brooks. inilabas niya ang kontrata mula sa kanyang briefcase at ibinigay sa akin. Ang reservoir sa quarry sa likod ng bundok ay akin. Konektado ito sa isang ilog sa ilalim ng lupa. May tubig ito buong taon. Pirmahan mo ang kontratang ito. At bibigyan ko ng tubig ang iyong orchard araw-araw hanggang sa anihan ng taglagas. Binaliktad ko ang 2 pahina. Pagkatapos ay isinara ko ang 3 pahina. $1 ang presyo ng dalandan sa palengke. At kukunin mo lahat para sa 24 na sentimo. Binibili mo ang mga free-range na manok sa presyong kulungan na tig $3. Ito ba ang tinatawag mong tulong? Chloe, sa ngayon, siya lang ang makakakuha ng tubig para sa iyo. Kung tumanggi ka, sa loob ng 1 linggo, lahat ng iyong mga punla sa bundok ay matutuyo at malalanta. Ang iyong mga free-range na manok ay mamamatay sa uhaw at sakit. Sa oras na iyon, kahit magmakaawa ka, lahat ng itong mga bagay mo ay hindi na magkakahalaga kahit isang kusing. 3 araw mula ngayon. Kahit magmakaawa ka sa akin, bababa pa ang presyo ng 20%. Lumingon siya at naglakad patungo sa paanan ng bundok. Sumunod si Walter ng ilang hakbang at sulyap pabalik sa akin. Ngumiti siya. Malinaw ang kanyang ibig sabihin. Nasa akin ang tubig mo. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal. Tumayo lang ako sa gilid ng reservoir, pinapanood ang refleksyon ng bundok sa tubig, nananatiling tahimik. Pirmahan mo na lang ang kontrata. Dalandan, 36 na sentimo kada libra, lahat kasama. Manok na free range, $4 bawat isa. Sa pamilihan, $1 ang dalandan. Mahigit $20 ang manok. Pinagkakakitaan lang niya ang mga ito. Tinaasan niya ito ng ilang ulit. Hindi ko man lang mabawi ang gastos. Lahat ng mga buwan ng hirap, mula sa unang sandok ng pinatuyong insekto, hanggang sa fermentation pond, hanggang sa mga kanal ng paagusan, hanggang sa 4,000 manok, lahat ng ito, libreng trabaho para sa kanya. Kung hindi ako pumirma, hindi tatagal ang tubig hanggang weekend. Kinuha ko ang mga maliliit na bato, at inihagis ko ang mga ito ng isa-isa sa pond. Patuloy na bumababa ang antas ng tubig. Sa gabi, nakaupo si Arthur sa gilid ng burol. Isang kuwako ang nasa kanyang bibig. Kumikislap ang baga sa dulo ng kuwako sa takip silim. Sa harap niya, maputla at tuyong dalisdis. Chloe, may sasabihin ako sa iyo. Tungkol sa bahaging ito ng mga burol, huwag kang magpaloko sa mga puno at damo sa ibabaw. Sa ilalim, puro bato. Nagdrill na ang baryo ng ilang balon dati. Maghukay ng 30 talampakan, may tubig, pero hindi iyon tunay na tubig. Sumasagos ito mula sa mga bitak ng bato. Kaunting bomba, 3 hanggang 5 araw, mauubos na. Kung gusto mong magkaroon ng sapat na tubig ang iyong 100 ektarya, kailangan mong butasin ang granite layer na iyon. Tanging heavy rig na aabot ng 600 talampakan ang kayang dumaan dito. Ang buong setup ay mahigit $10,000 at kailangan mo ng professional survey team. Walang gustong umako ng panganib na iyon. Tumabi ako sa kanya. Nang walang salita, tahimik kong binuksan ang notes app sa phone ko. Nag-scroll ako dito. Wala pang ₱10,000 ang working capital ko. Pagbubutas ng malalim na balon. Malaking drilling rig. Malalim na bomba ng balon at tubo para sa daloy ng tubig. Kulang ako ng hindi bababa sa ₱6,000. Pinatay ko ang screen. Pinindot ko ang numero ni Liam. Liam, maaari mo ba akong pahiram ng ₱6,000? Tulungan mo akong kontakin ang grupo ng mga driller sa bayan. Kailangan ko ng isang kayang mag-drill ng 200 metro sa pamamagitan ng granite layer. Ganoong uri ng mabigat na kagamitan. Chloe, alam mo ba ang kahulugan ng pag-drill sa granite? Pagsusugal? Paano kung mag-drill tayo ng 200 metro at wala tayong makita o hindi sapat? Ang perang iyon ay nakabaon lang sa lupa. Narinig ko na ang tungkol kay Ginoong Brooks. Pwede tayong kumita ng mas kaunti ngayong taon. Lunukin ang ating pride, tiisin ito, at pagkatapos ay aayusin natin. Hindi pwede. Kung lulunukin ko ang aking pride ngayon, lahat ng tao sa baryong ito ay tatapak-tapakan na ako mula ngayon. Si Ginoong Brooks ay binababaan ang presyo dahil sa tagtuyot. Bukas ay makakahanap siya ng iba pang dahilan. Kung ibibigay ko ang aking lifeline, ang orchard na ito ay hindi kailanman magiging akin. Ano ang gusto mong gawin? Isang malaking drilling rig, 200 metro. Mag-drill sa pamamagitan ng granite layer sa ilalim ng ating mga paa. Kailangan kong kontrolin ang aking sariling lifeline. Hindi na nagsalita si Liam. Narinig ko siyang nag-apoy ng sigarilyo.
Ang pera ay darating sa account mo bukas ng umaga. Grupo ng mga driller, tatawag ako ng mga kakilala ngayong gabi. Pupunta tayo sa bundok bukas ng gabi. Dumating ang pera ng maaga kinabukasan. Nag-transfer si Liam ng 6,000 piso. Idinagdag niya na nakaayos na ang drill. Nang gabing iyon, nang ibaba ko ang telepono ko, sina Arthur at Martha ay nakatayo na sa tarangkahan ng bakuran. Kusa silang dumating. Sa likod nila ay sina Thomas, Ben, at Sam, kasama ang kanyang asawa. Walang kahit isang manggagawa sa orchard ang lumiban. Narinig ni Chloe na ginagamit ni Ginoong Brooks ang tagtuyot para ibaba ang presyo. Nakipag-partner si Walter sa mga tagalabas para apihin kaming mga taga-nayon. Hindi namin basta-basta matatanggap ang ganitong insulto. Sa mga susunod na araw, magtatrabaho kami ng libre. Kung ano ang sasabihin mo, gagawin namin. Tama, kung ano ang sasabihin mo. Hindi ako nagdalawang isip sa kanila. Hukayin ang mga pond sa hilagang dalistis. Bomba natin ang malalim na tubig sa lupa, ngunit hindi ito pwedeng gamitin ng diretsyo. Naalala ko ng malinaw mula sa notes ko noong kolehiyo. Ang tubig na iyon ay napakalamig buong taon. Kung diretsyo itong papasok sa drip irrigation system, masisira ang mga ugat ng citrus dahil sa lamig at magkakaroon ng diarrhea ang mga free-range na manok. Kailangan nating magtayo ng mga pond na may mga layer sa pagitan ng balon at orchard. Bawat layer, isang antas pagkatapos ng isa pa. Hayaan ang tubig na uminit at sumingaw sa araw. Pagkatapos, hayaan ang mga halaman na salain ito. Saka lang ito papasok sa mga tubo ng irigasyon. Inilatag ko ang blueprint sa isang bato. Ang mabatong bahagi sa paanan ng hilagang dalistis. 3 pond na may batong pader sa iba't ibang taas. Tiningnan lang ni Arthur. Kinuha ang kanyang pala at umalis na. Sa ilalim ng araw, ang tunog ng mga pala na nag-aararo ng lupa, umaalingaw-ngaw mula umaga hanggang gabi. Si Arthur ang naghukay ng ilalim ng pond. Sina Thomas, Arthur, at Ben ang naglipat ng mga bato para itayo ang mga pader. Si Sam at ang kanyang asawa ang nagtulak ng mga wheelbarrow para kumuha ng magaspang na graba mula sa ilog. Inilatag ko ang unang layer ng magaspang na graba sa mga pond. Bilang base, mga mineral na bato sa gitna at uling na winisikan sa ibabaw. Si Martha ang nanguna sa ilang mga babae para magdala ng mga cattail at canna lily. Itinanim nila ang mga ito sa mga kumpol sa gilid ng pond. Ang mga ugat ay nakabaon sa basang putik, mga dahon na nalalay sa mainit na araw. Pagkatapos diligan ang mga ito, dahan-dahan silang tumayo. Nang matapos ang 3 pond, dumidilim na. Ang pinakamataas na inlet ay konektado sa balon. Ang pinakamababang outlet sa pangunahing tubo ng irigasyon. Ang tubig ay babagsak ng sunod-sunod sa bawat antas, pinainit, dinalisay, at na-expose sa araw sa mga pond. Nang lumabas ito, hindi na ito malamig na parang yelo. Tubig ng bedrock handa na. Dapit hapon, sa di kalayuan, isang mahinang makina ang umuugong sa paikot-ikot na daan ng bundok. Isang mabigat na rig na may gulong ang humihila ng mahabang katawan. Lumiko ito sa huling kurba. Ang malabong ilaw ng headlight ay sumisilip sa takip silim. Pinaayos ko kay Liam na iset up para sa gabi. Iniiwasan ng daan sa baryo, direkta kaming umakyat mula sa paanan ng bundok. Iniiwasan ng bintana ni Walter. Huminto ang rig. Bumaba ang operator. Siya ay isang matandang driller, mga 50. Ang kanyang mukha ay may linya ng mansya ng grasa. Yumuko siya sa lugar ng pagdrill, tinapik ang lupa gamit ang kanyang paa, at tumingin sa mga burol sa paligid. Granite ang nasa ilalim. 200 metro, hindi mababaw. Kaya mo ba? Kaya ko, pero walang garantiya sa tubig. Kung matamaan natin ang patay na bato sa kalagitnaan, wala ring saysay. Game ka pa ba? Gawin mo. Humakagat ang drill bit sa lupa. Nanginginig ang buong track rig. Isang malalim na ugong ang kumalat sa lambak. Isinubo ni Arthur ang kanyang pipe, pero hindi ito sinindihan. Titig lang sa butas. Nakatayo si Martha sa tabi ng hukay. Hinihimas ang kanyang mga kamay. Itinulak ni Sam ang wheelbarrow sa tabi. 30 metrong drill rods ang sunod-sunod na nagkakabit. Kulay abong alikabok lang ng bato ang lumalabas. Sa 50 metro, pumino ang alikabok, parang giniling na apog. Tinatangay ito ng hangin. Yumuko si Arthur at kinurot ang kaunti. Nagkunot ang noo. 100 metro. Bumaba ng 1 tono ang ugong ng drill. Ngumunguya sa granite. Pinapanood ng operator ang pressure gauge. Isang patak ng pawis ang dumulas mula sa ilalim ng kanyang cap. Nakatayo ako sa tabi ng rig. Ang 2 kamay ay nababalutan ng putik. Tuyong dumi ang nakabaon sa ilalim ng aking mga kuko. Ang kulay abong alikabok ay nagbunton na parang maliit na burol. Wala kahit isang patak. Arthur kinuha ang hindi nasinding pipe mula sa kanyang bibig at hinawakan ito sa kanyang palad. Patuloy na ngumunguya ang drill. 120 metro. Hinila ng operator ang gilid ng kanyang cap, hindi tumitingin sa amin. Sa 3 araw, sumisikat ang araw gaya ng dati. Halos kalahati ng mga bagong usbong ng citrus ay lubos na nalalanta. Ang mga dahon ay kumukulot na parang manipis na tubo. Sila ay nagbabago mula berde, patungo sa lantang dilaw. Ang mga manok ay nagkukumpulan sa ilalim ng lilim ng mga puno. Mahina ang kanilang mga tawag. Ang imbakan ng tubig ay unti-unting natutuyo. Sina Ginoong Brooks at Walter ay dumating ng eksakto sa oras. Tumingin si Ginoong Brooks sa gilid ng burol ng ilang beses.
Matapos suriin ang mga lantang punla, lumingon siya sa akin. Tapos na ang 3 araw. Narinig ko na nagbadrill ka ng balon sa granite. Panaginip lang yan. Ang kontrata ay maaari lamang pirmahan sa 20% ng presyo sa merkado ngayon. Pirmahan mo at tatawagan ko agad ang water truck. Hindi ko man lang sila tinitingnan. Diretso akong naglakad papunta sa drill rig. Kumusta ang itsura? Masyadong matigas ang granite. Kailangan nating magpalit ng diamond bit. Kahit na may upgrade, walang garantiya na makakakuha tayo ng tubig. Kung tumama tayo sa dead rock, wala tayong makukuhang kahit 1 piso. Ituloy ang pag-drill. Pirmahan mo na lang ngayon. Kung magtatagal pa, lahat ng punla sa burol ay mamamatay. Sa likod ko, hinahabol ako ng boses ni Walter. Magdrill, pinilit kong ilabas ang salita sa pamamagitan ng aking mga ngipin. Kahit na kailangan kong mag-drill sa pamamagitan ng granite na ito, makikita ko ang tubig. Tiningnan ako ng operator. Hinila niya ang labi ng kanyang cap. Umikot siya at sumigaw, "Diamond bit, ngayon din!" Pagkatapos palitan ng drill bit, nagbago ang tunog ng drill. Isang matalas na tunog ng pagputol ang bumulusok sa lupa. 170 metro. Nanginginig ng malakas ang buong rig. Pinatamaan ng operator ang pressure gauge. Tumama ang karayom sa pulang linya. Tapos bumalik. Ang drill ay naglabas ng malalim at malabong ugong. Nakalusot na tayo. Nakadrill na tayo sa granite layer. Hinugot niya pababa ang lifting lever. Pagkatapos, isang maputik na haligi ng tubig ang bumulwak mula sa butas. Dala ang mga tipak ng bato at graba, parang puting dragon na sumabog sa langit. Isang fountain na 10 metro ang taas, ang sumabog sa ilalim ng nagliliyab na araw, nababali sa isang bahaghari, Hinubad ni Arthur ang kanyang sombrerong dayami. at inihagis sa lupa. Tumalon at sumayaw siya sa bunton ng bato. Nagyakapan sina Arthur, Ben at Thomas. Hinawakan ni Martha ang asawa ni Sam, tumatawa at umiiyak. Ang buong hilagang dalistis ay naghiyawan. Nanlambot ang aking mga binti. Bumagsak ako sa graba. Ang nagyayalong tubig ay bumagsak mula sa itaas. Binabasa ako mula ulo hanggang paa. Ang tubig na iyon ay sobrang lamig. Dala ang tamis mula sa 200 metro ang lalim. Nakatayo si Ginoong Brooks sa lilim. Madilim at mabigat ang kanyang mukha. Nakatayo si Walter sa tabi niya. Madilim din ang mukha. Walang salita. Nakatitig ng walang emosyon sa akin at sa sariwang tubig sa lupa. Ang tubig sa lupa ay ibinobomba papunta sa mga terraced pool. Dumadaloy ito pababa ng sunod-sunod sa 3 pool. Magaspang na buhangin at mga mineral na bato ay sinasala ang mga dumi at mga suspended na solido. Ang tubig ay nagiging malinaw mula sa malabo. Sa ikalawang pool, ang mga ugat ng cattails at canna lilies ay sumisipsip ng mga mineral na dumi. Ang kanilang mga maliliit na nalaglag na talulot ay lumulutang sa ibabaw. Ang ikatlong pool ay nababad sa araw buong araw. Ang tubig sa ibabaw ay mainit hawakan. Ang tubig sa lupa na 10 degree ay umiinit hanggang mga 20. Hindi na nagyayelo. Lumuhod ako sa tabi ng labasan ng ikatlong pool at sumalok ng isang dakot na tubig. Hindi ito malamig, kundi mainit. May amoy ng sikat ng araw. Binuksan ko ang pangunahing balbula ng irigasyon at dumadaloy ang tubig sa mga tubo paakyat sa gilid ng burol. Ang mga riser ng irigasyon ay nagiilaw isa-isa. Ang tunog ng umaagos na tubig ay kumakalat mula sa paanan hanggang sa tuktok ng burol. Ang basag na lupa ay sumisirit sa sandaling mabasa. Ang mga pinong bula ay sumisikat mula sa mga bitak sa lupa. Ang mga dahon ng citrus na nakakurba na parang tubo ay dahan-dahang nagbubukas sa tubig, simula sa gilid ng dahon. Sila ay nagiging berde muli nang paunti-unti patungo sa gitna. Naririnig ng mga manok ang tubig at bumangon mula sa lilim ng mga puno. 1, 2. Pagkatapos, isang buong kawan. Lumilipad-lipad sila papunta sa mga riser. Nagsisiksikan sa paligid ng mga dripper para uminom. Ang kanilang tilaok ay nakakabingi. Tumayo ako at pinunasan ng putik at tubig sa mukha ko. Ginoong Brooks. Ang iyong tinatawag na napapanahong tulong ay ang pagmamaliit mo sa akin noong ako'y naghihingalo sa uhaw. Ang aking dignidad ay nagbigay sa akin ng isang bukal na hindi natutuyo. Tiningnan ko sila. Binuksan ang kamera ng aking telepono at kumuha ng aking bagong memo. Pagkatapos ng tagtuyot, sa wakas ay bumalik sa normal ang panahon. Ilang pag-ulan ng taglagas, at ang mga punla ng citrus sa buong bundok ay sumipsip ng maraming tubig. Patuloy na sumusulpot ang mga bagong usbong ng sunod-sunod na tinatakpan ang buong gilid ng bundok ng sariwang luntian. Nagtanim ako ng pabilog na tinik at firethorn sa paligid ng orchard. Mabilis lumaki ang mga tinik na bush. Siksik ang firethorn na bumubuo ng natural na bakod. Ilang beses na tumuka ang mga manok sa kanila, nakitang matinik, at nanatili na lang sa paggala-gala sa orchard. Naglagay din ako ng mga fry ng grass carp at crucian carp sa reservoir ng batis sa bundok. Kinakain ng isda ang mga dumi ng manok at mga nahulog na prutas. At ang kanilang dumi ay pinapababa ng mga mikrobyo. Nagiging plankton na muling pinapakain ng isda. Tumungo si Arthur sa tabi ng reservoir at nanood ng matagal. Kumakain ng mga insekto ang mga manok, pinapataba ng kanilang dumi ang mga puno, kumakain ng dumi ng manok at nahulog na prutas ang isda. Ang iyong orchard ay nagpapakain na sa sarili. Malapit na.
Pero ang mga nahulog na dahon at pinutol na sanga ay nagtatambak sa paanan ng dalisdis, nabubulok at pinapakain ng fermentation tank. Nag-check siya at umiling. Dumating si Liam minsan upang tingnan ito. Tumayo sa gilid ng bundok at tumingin sa paligid. Nasaksihan niya ang bundok na puno ng mga punla ng citrus, ang mga manok sa ilalim ng mga puno, ang mga isda sa reservoir, at ang mga lilang bulaklak ng ageratum na namumukadkad sa pagitan ng mga hanay. Chloe, alam mo ba kung ano ang tawag dito? Hindi ito forest farming. Ito ay crop livestock cycle. Mas malaki ang kinikita nito kaysa sa pagtatanim lamang ng mga puno ng prutas. Tiningnan ko ang lunti ang bundok at walang sinabi. Naalala ko noong unang inupahan ko ito, yung mga gusot na punla, sirang ugat, dumidikit sa tuyo, dilaw na lupa. Nakaturo ang mga ugat sa langit sa buong dalisdis. Wala ni isang buo. Noon, tumingkayad ako sa lupa, pumulot ng sirang punla, at sinabi ko sa tatay ko ng 3 salita, okay lang, at ngayon ay okay pa rin. Ang bundok na ito ay bumalik sa buhay. Sa Taglagas, lumitaw ang unang prutas. Ang unang batch ng mga huling hinog na citrus ay pinutol mula sa mga sanga. Ang balat ay matingkad at makintab na kulay kahel pula. Binalatan ko ang isa. Ang laman ay matamis at tunaw sa bibig. Tumayo si Arthur sa ilalim ng puno at binali ang kalahati. Pagkatapos kumain, sinipsip niya ang kanyang mga daliri. Ang mga dalandang ito ay tunay na dekalidad. Nakakakuha kami ng 8 o 9 na daang itlog ng native na manok kada araw. Makapal ang mga balat, basagi ng isa sa mangkok. Ang puti ay makapal at malapot. Ang pula ng itlog ay matingkad na pula. Ang galing ng mga itlog na ito. Sa paligid ng pista ng ani, gumawa ako ng short video account na pinangalan ng Eco Orchard ni Chloe. Ang unang video ay isang kawan ng mga native na manok na nagkakamot sa ilalim ng mga puno ng citrus. 2 itim na German Shepherd ang nagpapatrol sa gilid ng burol. Ang pangalawang video ay nagpakita ng citrus na bagong pitas mula sa puno na may tangkay at dahon pa. Kinunan ko ng video ang sarili ko na binabalatan ito ng 30 segundo. In-zoom ko ito sa HD. Makikita ang ambon ng langis mula sa balat. Ang ikatlong video ay pagbasag ng itlog. Ang kulay kahel pulang-pula ng itlog ay bumagsak sa mangkok, bilog at mataba. Ang puti ay napakakapal, kaya humaba ito ng parang hibla. Ang caption ay isang pangungusap lang. Walang pestisidyo, libreng gumagala sa orchard. Nakabalot sa mga tray ng itlog na may foam. Ipinapadala sa mga karton na may butas. Dumagsa ang mga order na parang mga snowflake. Mga tagalungsod na maingat sa kalusugan, nakita ang puti ng itlog na humahaba at ang kulay kahel pulang-pula ng itlog. At nang walang pag-aalangan, diretso silang nag-order. Naubos ang unang batch sa loob ng 3 araw. Ang presyo sa tingian ay 30% na mas mataas kaysa sa ibinenta namin sa mga distributor. Nag-squat si Arthur sa packing shed, nakatiklop ng mga kahon. Habang nakatiklop, bigla siyang natawa. Mas mabilis itong maubos kaysa sa palengke. Sa ika-5 araw ng benta, nagsimulang humingi ng refund ang mga tao sa backend. 1 o 2, tapos isang batch ng refund. Lahat ng dahilan ay pare-pareho, kakaiba. Sabi nila, nakakita sila ng comments na nagsasabing, delikado ito. Binuksan ko ang comment section ng video. 12 ng masasamang comment ang nakapila sa itaas. Sinaspray ng pesticide, huwag bumili ng pinahinog ng hormone, masama ito sa iyo. Itong si Chloe, ewan. Nagabayan ako niya. Itong babae, pera lang ang habol, walang awa. Ang lupa at tubig sa bundok ay nasira ng pesticide. Lahat ng account na ito ay bagong rehistro. Walang avatar, walang post, pangalan lang, isang mahabang numero bilang ID nila. Pero sunod-sunod ang comments at ang dami ng likes, kahina-hinala. May nag-oorganisa sa likod. Si Martha ay nakatayo sa shipping shed. Nakatitig sa mesa na puno ng mga return form at mga bukas na karton na mula ang kanyang mga mata. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang manggas. Chloe, malinis at tapat ang produkto natin at nasira ito ng kanilang masasamang dila. Ano ang gagawin natin ngayon? Nag-scroll ako pabalik sa mga masasamang comment na iyon at binasa ko muli. Tapos hindi ko napigilang ngumisi. Martha, kunin mo si Arthur at ang iba. Ibinaba ko ang phone ko. Walang shipping ngayon. Magsimula ng livestream. Magsimula ng livestream at lumaban. Hindi para lumaban, kundi para sampalin ng katotohanan ang mga mukha nila. Inilagay ko ang phone ko sa tripod sa harap ng kulungan ng manok. Binuksan ko ang livestream, walang filter. Tinutok ko ang camera diretso sa imbakan ng tubig mula sa batis ng bundok. Makikita ninyo mismo ang pinagkukunan ng irigasyon ng orchard. Buhay na grass carp at crucian carp mula sa batis ng bundok. Kumakaway-kaway ang kanilang mga buntot sa ilalim ng tubig. Pinaikot ko pababa ang camera. Ang mga native na manok ay tumutuka ng pagkain sa ilalim ng mga puno ng citrus. Lumapit ako sa isang puno. Pumitas ako ng isang prutas na matingkad dilaw. Binalatan ko ito gamit ang kamay. Isang pinong ambon ng citrus oil ang lumabas. Ang mga segment ay mataba at malinaw. Kinagat ko ito ng malaki, kasama ang balat. Tumutulo ang katas sa gilid ng aking bibig. Kung may mapanganib na pestisidyo,
Hindi mabubuhay ang grass carp sa batis na ito. Kung artipisyal na pinahinog ang citrus, hindi ko ito kakainin kasama ang balat. Nagsimulang dumagsa ang mga komento. Pumunta ako sa kulungan ng manok. Kumuha ako ng 4 na bagong itlog mula sa pugad ng dayami. Binigyan ako ni Arthur ng isang mangkok na salamin. Binasag ko ang mga ito doon mismo. Ang mga yolks na kulay orange-red ay mataba at puno sa ilalim. Ang puti ng itlog ay makapal. Kapag binuhat ko gamit ang chopsticks, umaabot sila sa mahahabang hibla. Ang mga manok na ginagamitan ng hormone ay hindi makakapangitlog ng ganito. Ang mga manonood ng livestream ay tumaas mula sa daan-daan hanggang 10,000 nag-wild ang chat. Ang mga taong nag-cancel ay nagsisisi ngayon. Nakikiusap sila na ibigay ko ang link. Ang mga ito ay tunay na mga itlog ng native na manok. Sinabi ko sa kanila na limitado ang stock ngayon. Mauuna. Wala pang 2 oras. Naubos lahat ng stock ng araw na iyon. Nagkaroon ako ng 100,000 bagong followers. 3 araw pagkatapos ng livestream, isang refrigerated truck ang pumasok sa baryo. Inakay ni Richard Evans si Ginoong Lee sa gilid ng orchard. Siya ang pinakamalaking mamamakyaw ng produktong agrikultural sa bayan, dalubhasa sa mga high-end na green supply chain. Diretso siyang pumasok sa orchard. Dumakma ng isang inahin. Tiniimbang ito sa kanyang kamay. Sinuri ang mga kuko at dulo. Pagkatapos ay tumingin sa labangan at tangke ng tubig. Boss Chloe, kukunin ko na itong badge. Pagkasabi niya niyon, isang utility cart na maingay ang dumating mula sa daan ng baryo. Si Walter ang nagpepedal nito. Ang kargada ay puno ng 12 ng manok na may sakit at payat. Ang mga suklay nila ay maputla at nalalaylay. Inipit niya ang cart ng pahilis sa harap ng refrigerated truck. Nakangiti ng malapad. Ginoong Lee, ang mga ito ay free-range, organic na manok na pinalaki sa butil. Tumingin pababa si Ginoong Lee sa mga manok na nagsisiksikan sa hawla. Bahagya siyang nakasimangot. Pinatulak ko kay Arthur ang isang hawla na kawayan. Sa loob, ang mga free-range na manok ay may makintab na balahibo, pulang suklay, at matipunong katawan. Ang tingin ni Ginoong Lee ay lumipat mula sa cart ni Walter patungo sa aking kawayang hawla. Pabirong dumakma siya ng isang manok mula sa kawayang hawla, tiniimbang ito, sinuri ang kuko at kulay ng suklay, ibinalik, at dumakma ng isa pa. Pinagmasdan niya lahat, pagkatapos ay humarap kay Walter. Itago mo na lang ang mga manok mo. Nanlamig ang mukha ni Walter. Lumingon si Boss Lee sa akin. Pinunasan ng kanyang mga kamay. Sa harap ng buong nayon na nanonood, ng malakas. Boss Chloe, itong padala ninyo. Kukunin ko lahat ng itlog, dalandan, at isda sa lawa. Dadagdagan ko ng 20% ang presyong pakyawan. Pirmahan na natin ang kontrata ngayon. Inilabas niya ang kontrata sa kanyang briefcase. Yumuko siya sa mababang mesa sa harap ng kulungan ng manok. Sumulat siya ng ilang linya. Itinulak papunta sa akin. At pinirmahan ko. Pagkatapos, naglabas siya ng isang stack ng pera sa briefcase. Ipinatong niya sa palad ko. Ito ang deposito. Itinulak ni Walter ang kanyang luma at sira-sirang utility cart. Nakatayo sa gilid ng karamihan. Sa may kargahan, 12 dosenang may sakit na manok sa mga kulungan. Wala man lang tumingin sa kanya nang lumingon siya. At umalis dala ang kanyang cart. 2 beses tumalbog ang mga gulong sa daang lupa. Lumiit ng lumiit ang kanyang anyo. Sa taunang settlement, pinaligtad ko ang huling pahina ng memo. $0. Kita minus gastos. Gumuhit ng linya sa ilalim. Net profit $42,000. Umupo ako sa desk at matagal na tinititigan ang numerong iyon. Pagkatapos ay nagpalit ng apps at tinawagan si tatay. Tumunog ang telepono. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa kita ngayong taon. Matagal na katahimikan sa kabilang linya. Magaling. Sumingit ang boses ni nanay mula sa gilid. Medyo namamalisbis. Ang hirap mo sa bundok nitong nakaraang kalahating taon ay hindi nasayang. Binaba ko ang tawag. Binuksan ko ang ledger sa bagong pahina at isinulat sa unang linya. Sa susunod na taon, magdagdag ng mga pukyutan at itim na kambing, itanim ang herbal medicine at damong pakain, at gumawa ng mountain eco orchard system. Pagkatapos ng tagsibol, nagkaroon ng ideya si Walter. Nag-ipon siya ng pera at bumili ng mahigit 100 sisiw at ginaya ako sa sarili niyang lupa. Nagtatanim ng 12 dosenang puno ng citrus. Pero hindi niya alam kung paano pumili ng lahi o mag-alaga ng mga punla. Hindi marunong maghalo ng fermented feed at lalong hindi alam kung paano magbenta online. Matapos ang ilang buwan ng paghihirap, ang mga manok ay nangayat o namatay at ang mga punla ng citrus ay nagkaroon ng peste na hindi niya man lang kilala. Nang mapansin niya, ang mga dahon ay kinakain na. Nang hapong iyon na hinanap niya ako, nakadapa ako sa tabi ng mga pugad ng pukyutan at sinusuri ang mga ito. Tumayo siya sa labas ng bakod at hindi nagsalita ng matagal na panahon. Chloe, pwede mo ba akong turuan kung paano gawin? Tiningnan ko siya, isinara ang takip ng pugad at tumayo. Wala akong matinding sama ng loob kay Walter. Nasa sarili lang siyang mundo. Akala niya, ang umangat ay sa pananakit ng iba. Tinuruan ko siya ng mga teknik.
Mula sa pagpili ng bibit ng manok, hanggang sa fermented na pakain mula sa insekto, hanggang sa orchard intercropping at pag-iwas sa sakit. Tinulungan ko pa siyang makakuha ng buyer sa bayan. Isinama ko siya sa listahan nila. Nag-aral si Walter ng 1 linggo. Sa gabi ng ika-8 araw, nakayuko siya sa pintuan ng kanyang kulungan ng manok. Tinitigan niya ang mga timba ng live bug feed na dapat i-ferment. Tubig na panghugas ng bigas, darak ng mani, nabubulok na balat ng kahoy. Lumingon siya at pumasok sa loob. Kinabukasan, ang dinala niya mula sa bayan ay murang darak at mga nabubulok na dahon ng repolyo. Hinalo niya ang mga ito sa labangan ng pagkain. Hindi naman alam ng mga manok ang pagkakaiba. Pagkatapos ng 1 buwan na pagtitipid, nagsimulang magtatae ang kanyang mga manok. Noong una, iilan lang. Pagkatapos ay marami. At nagkaroon ng peste ang mga punla ng citrus. Akala niya, hindi sapat ang sustansya ng lupa at nagmadaling maglagay ng chemical fertilizer. Pagkatapos ng 1 beses, hindi namatay ang mga peste. Lahat ng bagong usbong ay kumulot. Nakayuko siya sa tarangkahan ng aking bakuran, maputla ang kanyang mukha. Chloe, may depekto ang mga teknik na itinuro mo sa akin. Lahat ng manok ko ay may sakit at may peste ang mga punla. Dahan-dahan kong isinara ang takip ng air pump. Lumingon ako at tiningnan siya. Ang mga teknik na itinuro ko sa iyo. Ilang araw mo ginamit ang mga iyon. Bumuka at sumara ang bibig ni Walter. Tumayo siya sa bakuran nang walang imik. Lumingon at umalis. Hindi na ako muling nakipag-ugnayan sa kanya. Pagkalipas ng 2 taon, lumawak ang aking orchard. Nagdagdag kami ng mga pukyutan at mga itim na kambing. At pagtatanim ng mga halamang gamot. Nag-intercrop din kami ng damong pakain sa pagitan ng mga hanay ng citrus. Kumakain ng damo ang mga kambing. Nangongolekta ng nektar ang mga pukyutan. At nagpo-pollinate. At namumunga ang mga puno. Nakatayo sa gilid ng burol ang mga bisita mula sa bayan. Itinuro ang lunti ang dalisdis at nagtanong, kanino itong lugar? Si Martha ay nagdadala ng mga kahon ng itlog pababa ng burol. Hindi man lang tumingala, sabi niya sa tonong parang sinasabi ang halata. Boss Chloe. At syempre, ako iyong boss Chloe, na iyon.